Magugulat ka, pero yung mga burger at fries na kinakain mo kada linggo, puta, may sangkap na parang droga ang dating sa utak mo. Hindi ito biro lang, gago, siyentipikong katotohanan yan. Noong 2018 may nag-research na mga siyentista mula sa University of Michigan. Ang nalaman nila, yung mga pagkain punong-puno ng taba at asukal, pinapagana nito ang mga receptors sa utak mo, pareho lang ng ginagawa ng cocaine o heroin. Kapag lumafang ka ng Big Mac o isang balde ng pakpak ng manok, binabaha ng dopamine ang utak mo. Dahil dito, halos mawala na sa isip mo ang lasa ng gulay o simpleng manok para bang matabang at di masarap. Literal na nire-reprogram ang utak mo at hihingi ng mga putang inang mamantika at matatamis na yan, parang adik na naghahanap ng tira, puta. Kung gaano karami ang nilalamon mo, yan din ang lakas ng pagka-addict mo. Ang problema, punyeta, alam na yan ng mga food corporation sa loob na ng maraming dekada. Sinasadya nilang gawin ang produkto nila para ma-hook ka at hindi ka na makatigil, ulol. Puta, ang lala talaga, mga Brad. Halos lahat ng fast food, may glutamate. E621 yan na literal na ginagago ang taste buds mo. Pinapaniwala nito ang utak mo na ang sarap-sarap ng pagkain kahit basura lang naman. Ang glutamate mas malakas magpalabas ng dopamine sa utak mo kumpara sa natural na pagkain. Kaya naaalala ng utak mo na sobrang sarap niyan at gusto mo pa. Kaya ilang oras pagkatapos ng burger mo, gutom na gutom ka na naman. Sa Asia, tinatawag nila tong Chinese restaurant syndrome. Kasi, pagkatapos kumain ng may glutamate, sumasakit ang ulo, nauuhaw, at gusto pa rin kumain ng mga tao kahit busog na sila. Ang mga korporasyon, nilalagay nila ang glutamate hindi lang sa burgers kundi pati sa sauces, fries, nuggets, at pati na rin sa mga salads. Yung mga supposedly healthy, pero sa totoo lang, bombang chemical din yan sa utak mo. Sa mga pag-aaral, lumabas na ang mga daga na pinakain ng may glutamate lumamon ng 40% ng mas marami kaysa dati. Tinatanggihan pa nila ang normal na pagkain kahit busog na sila. Ganyan din ang nangyayari sa katawan mo. Tangina, ang lupit. Pero yung asukal na punong-puno ng lahat ng soft drinks, sarsa, pati dessert sa fast food, mas malakas pa magpa-addict kaysa sa cocaine at napatunayan na yan sa mga eksperimento sa hayop sa lab. Sa isang pag-aaral, pinapili ang mga daga sa pagitan ng cocaine at asukal na tubig at 74% ng mga daga ang pinili ang asukal kahit yung mga addict na sa cocaine. Ganyan kalakas sa utak yang lean tech na yan. Pag uminom ka ng coke o kumain ng milkshake, biglang tataas ang sugar level mo sa dugo kaya ang pancreas mo parang baliw na maglabas ng insulin. Tapos, biglang bagsak kaya pagod ka at gusto mo pa ng matamis. Ang tawag dyan ay sugar swings at sinasadya ng mga fast food company na gawing ubod tamis ang drinks at dessert nila para ma-hook ka sa bisyo at pabalik-balik ka bumili ng bago. Sa isang large coke sa McDo, may 86 na gramo ng asukal katumbas ng 22 kutsarita, gago. Ang utak mo, nakakakuha ng ganitong tindi ng dopamine hit kaya pagkatapos, parang walang lasa na ang ordinaryong tubig at wala ka ng mainom kundi soft drinks lang, putya. Puta, alam mo ba? Yung trans fat na nasa lahat ng pinipritong patatas at manok sa fast food, hindi lang yan nagpapaboy sa'yo. Literal na ginugulo nito ang utak mo at ginagawang adik ka sa matatabang pagkain. Nalaman ng mga putang inang siyentista sa University of California na ang trans fat ay dumidikit sa cell membranes ng neurons at sinisira ang koneksyon ng brain cells. Kaya, Tangina, mas lalong bumabagal ang isip mo at nagiging padalos-dalos ka. Dahil sa kakulangan ng kontrol sa sarili, lalo kang lalapang ng fast food dahil nawawala na ng preno ang utak mo sa mga cravings. Hindi ka na makahinto kahit alam mong nakakapinsala at sobrang baboy. Sa isang eksperimento, pinakain ng maayos na diet ang mga regular kumakain ng fast food. Ang gago, nagkaroon sila ng withdrawal symptoms na parang addict sa droga, irritable, depressed, sumasakit ang ulo, at puro burger at patatas lang ang nasa isip. Opisyal ng bawal ang trans fat sa ilang bansa pero sa Russia at iba pang lugar, ginagamit pa rin yan sa fast food dahil mura. Ginagawa nitong malutong at masarap ang pagkain pero putangina, wala silang pake sa kalusugan mo. Puta, gulat na gulat ako nang malaman kong sa fast food pala, gumagamit sila ng mga artipisyal na pampalasa na nanggagaya sa amoy ng totoong pagkain at niloloko ang utak mo para isipin mong natural at masustansya ang kinakain mo. Punyeta, ginagawa yung mga pampalasa na yan sa espesyal na laboratorio galing sa petrolyo at iba pang kemikal. At putangina, grabe ang bisa nila. 1 gramo lang ng pampalasa ng bacon ay sapat na para sa 1,000 burger kahit wala ni 1 gramo ng totoong karne doon. Tarantado, ang ilong at dila mo, ginagago na sa mismong katawan mo. Nakakakuha ng signal ang utak mo na kumakain ka ng pagkaing masarap at nakapagpapalusog. Kaya naglalabas ng dopamine at nabubuo ang addict sayon sa amoy at lasa nito. Gaguhan. Ang mga kumpanya kumukuha ng buong team ng mga siyentista na nagtatrabaho sa paggawa ng bliss point o sukdulang ligaya.
niya. Ito yung perpektong kombinasyon ng taba, asukal, asin, at pampalasa na hindi na mapipigilan ng tao ang sarili at makakain ng mas marami kaysa sa plano niya. Walang hiya. Ngayon, alam mo na kung bakit pagkatapos ng isang burger, gusto mo pa ng isa at kung bakit hindi ka lang basta makadaan sa McDonald's nang hindi pumapasok. Hindi yan mahinang kalooban, kundi isang chemical na addict sa'yo na sadyang ginawa para sa'yo. Puta ka, mag-subscribe ka sa channel at siguradong mabubulaga ka na naman, puta.